the morning, seal the promise, your buried body began to. Iba-iba. Tayo mo ba? Tayo. Nalilito ka ba? Siyang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at ang lahat po ng pinagpala ng Diyos ay pumalakpak at sumigaw ng malakas na Amen! Yes! Hallelujah! Ngayong umaga, ang awitin po natin na ito ay magsilbi po sanang hindi lamang isang simpleng awitin, kundi isang awit panalangin na may puno ng pasasalamat. Pasasalamat dahil tayo po ay kinahabagan ng Diyos, bagamat tayo po ay mga makakasalanan pa. Kaya ngayong umaga, sama-sama po nating awitin ang awit na ito at papurihan ang ating Panginoon. Praise you, Lord God. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kapanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Come on, church, sama-sama po natin awitan ng ating Panginoon. Walang salang Manunubos at tumako ng parusa, nang nararapat
sa'kin. Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa susukulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Sa'yo lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng pasasalamat at pagdakila. Hallelujah! We praise you, Lord! Thank you, Jesus! Purihin ang Panginoon. Ating palakpakan natin, Panginoon. Bago po tayo manalangin ay basahin ko muna po ang talata ng sulat ni Pablo sa taga-Pilipos. Pilipos 2:14-15. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. 15. Upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayoy, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagnininig sa kalangitan. Amen. Purihin ang Panginoon. At tayo manalangin. Dakila ka, O Diyos, purihin ka, pasalamatan ka. Salamat. Kami iyong tinawag. Narito kami para ikaw ay purihin at sambahin sa iyong pangalan at Espiritong Banal. Salamat sa aming kalakasan. Panalangin din namin na kami iyong patawarin sa aming mga kasalanan. Salamat sa gawain ngayon. Panalangin namin na ikaw ay dakilang Diyos, ang manguna at maging sentro ng gawain ito. Ibigay mo sa aming pastor na magtuturo ngayon ang espiritong karunungan na ikaw ang salita ang mahayag, ang iyong pangalan ang mataas, at kami mga tagapakinig ay bigyan mo ng tamang pangunawa. Salamat, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, huwag maging mareklamo. Palitan mo ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Naniniwala kami
may ginagawa kang mabuti sa buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa na narinig ngayong umaga. Welcome po. Pwede po ba nating kamayan ng ating katabi? At sabihin, welcome, welcome. Welcome din po kay Noel Angelo B. Cantor. Nasaan? Nasaan si Angelo? Ay, ayan pala. Welcome. Sige po, welcome. Gayon din po sa ating nakatutok sa live stream. Magandang umaga po. Welcome po ang bawat isa. Good morning, good afternoon, o good evening man yan. Tayo po yung magkakasama ngayon. Okay? Ayan. Sige po, maaari na po tayo po. Thank you, music team. Quick announcement lamang po sa lahat po ng bago, Noel. Invite ka namin mamaya sa evangelism room dun sa taas. At sa lahat po ng may gustong ihingi ng payo, ng counseling. Meron din po tayong counseling room doon. Makakaasa po kayo na anuman ang inyong ilalahad ay ito po ay secret lang. Ayan. At pinag-invite din po natin ang atin pong gawain sa Miyerkules. Ito po ilo-launch natin. Ang atin pong midweek service every Wednesday 7 p.m. Magsisimula po ito ngayong darating na Miyerkules. Anong petsa ngayon? July 5, July 8. So, kita-kits po tayo. Ito po ay alas 7 ng gabi. Sa mga nag-re-request po ng gawain sana na panggabi, dahil nasa trabaho pa ng umaga, ng daytime, makakaasa po kayo. Pwede po kayong pumunta dyan at welcome para po sa gawaing iyan. Okay? So, ngayong pong umaga, ngayong buwan ng ito, ng July, ay pag-uusapan po natin ang ating tema, Living in the New Life. Ayan. So, ito po yung 4 na linggo. Hindi ko nasasabihin yung mga topic natin for the next 3 weeks para po baka ma-preempt. Okay? So, wala pong a-absent para makumpleto natin ang ating series para sa mga susunod na linggo. Okay po? So, pwede ko po ba kayong imbitahan muli na tumayo at ating pong tutunghayan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay atin pong pag-uusapan. So, mula po sa aklat ng sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1 at 2. Ang sabi po dito, ito po yung kinuha ko sa Magandang Balita version at may translation ng NIV. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. At verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may bukas na puso at pandinig. Salamat po sapagkat dahil lamang sa iyong masaganang habag, kung kaya kami ngayon ay naririto, sumasamba sa iyo, O Diyos. Holy Spirit, speak to us this morning. Bagamat ito po ay sulat para sa mga Kristiyano sa Roma, tulungan mo po kami na maunawaan namin ang iyong mensahe sa likod ng mga salitang aming binasa. Renew our minds through your words so that we may be transformed into the image of Christ and live according to your good, pleasing, and perfect will. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan. So maaari na po kayong maupo. So
So ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Ultimate Mind Shift. May pagbabago ng isip. So ang ating pong big idea, ang habag ng Diyos ay nananawagan sa mga mananampalataya na ialay ang kanilang buong buhay sa Kanya at mamuhay ng may binagong buhay na nagpapamalas ng Kanyang kalooban. Pwede po bang itaas ang kamay ng lahat po ng nananampalataya sa Panginoong Yesus? Taas ang kamay ng lahat ng nagsasabi, ako'y nananampalataya sa Panginoon. Sige po, salamat. So ito pong panawagan, yung pong habag ng Diyos ay nananawagan sa bawat isa sa atin. Na tayo ay mamuhay ng may binagong buhay na magpapamalas ng kalooban ng ating Diyos. At para po sa ating layunin, maunawaan na ang masaganang habag ng Diyos ang pundasyon ng buhay Kristiyano at buong pusong pagsamba sa Diyos. Marami pong tao ang nag-iisip na ang Christianity is primarily about, una, pagsunod sa mga rules, pangalawa, pagpunta sa church, ano pa po, pag-iwas sa kasalanan. Tama naman talaga. Pero dito po sa ating binasa, ay pinapaalala sa atin ni Pablo na ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa isang higit na dakila na bagay. Yun po ay walang iba kundi ang habag ng Diyos. Hindi tayo namumuhay para sa Diyos para makuha natin ang Kanyang pabor. Ay po, tayo ay namumuhay na ngayon para sa Diyos dahil tinanggap na natin ang Kanyang habag. Magkaibang bagay po yun. Di tayo namumuhay para sa Diyos ngayon para tumanggap ng pabor o habag ng Diyos. Sa kabilang dako, tayo po ay namumuhay na ngayon para sa Diyos kasi tinanggap na natin ang pabor at habag ng Diyos. Amen po ba yun? So ang Romans 12, it marks a turning point dito po sa sulat na ito, sa aklat na ito. Pagkatapos ng 11 chapters, mula po sa chapter 1 hanggang chapter 11 ng Aklat ng Roma, pinapaliwanag ni Pablo ang gawaing pagliligtas ng Diyos. Pero dito, sa chapter 12, sinabi na ni Pablo sa mga mananampalataya kung paano tayo tutugon sa Diyos. So ito pong sulat na ito ay actually, ang mayroon pong kinuha na tagasulat si Pablo. Ang pangalan po niya ay si Tertio. Sa Romans 16:22, makikita po natin na si Tertio ang sumulat nitong aklat na ito. Pero dinidikta sa kanya ni Pablo. At ito po ay sinulat AD 56 to 58. Marahil ay nasa end, malapit na sa katapusan ng kanyang third missionary journey. So, sino po ang mga sinulatan? Yung mga Kristiyano sa Roma. Ito po'y binubuo, yung mga Kristiyano sa Roma ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hentil, haluan. At dun po ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Patungkol, kasi nga magkaiba ang kanilang pinagmulan. Itong mga Hudyo ay word by word, word for word, kailangan nilang tuparin o tinutupad nila ang kautusan. So meron silang magkakaibang paniniwala, ito pong mga Hudyo at itong mga Hentil, na parehong mananampalataya, parehong Kristiyano. Saan pa? Tungkol sa kautusan, mga tradisyon, at yung Christian freedom. So sumulat po si Pablo para pag-isahin sila patungkol sa Ebanghelyo. So, ang sabi po dyan sa ating binasa, kaya nga, therefore, tingnan po natin muna, bakit may salitang kaya nga? Bakit may salitang therefore? Sa science, kapag nagko-conduct ng laboratory activity o experiment ang mga bata, yung part na conclusion, may nakalagay doon ay therefore conclude. Kaya nga, ang conclusion ko ay, ibig sabihin, hindi parang lumabas na aso ang salitang therefore. Okay? May pinag-ugatan yung salitang therefore o yung salitang kaya nga. So tingnan po natin, saan yung nag-ugat?
Sa 11 chapters, chapter 1 hanggang chapter 11 ng Aklat ng Roma, tinalakay ni Pablo ang kabanalan ng Diyos, kasalanan ng tao, kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya, kalayaan mula sa paghatol, chapter 8, life in the Spirit, at kahabagan ng Diyos para sa mga Hudyo at para sa mga Hentil. Chapters 1 to 11 yun. Kaya dito, sa chapter 12, sinimulan ni Pablo ng salitang kaya nga. Therefore. So ito pong mga salitang ito, na kaya nga, sa English ay therefore, these are pointing towards kung ano ang ginawa ng Diyos mula sa chapters 1 hanggang 11. At sa 11 chapters na yon, ipiniliwanag ni Pablo ang masagana at walang kapantay na kahabagan ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng Diyos para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya nung panahon na sila ay wala pang kapag-apag-asa. Nung panahon na tayo hindi pa nananampalataya sa Diyos, wala tayong kapag-apag-asa. We are hopeless, perishing mankind. So, in other words, binabanggit ni Pablo dito na dahil sa masaganang habag ng Diyos, yung lahat ng nananampalataya sa Roma at sa panahon natin ngayon, dapat tayong tumugon ng may buong pusong pagsamba at mga buhay na binago. Kaya itong mga salitang ito, na kaya nga, o therefore sa English, these are all pointing to God's grace. Okay? So ano po pong sabi? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. In view of God's mercy. Pag-usapan muna natin saglit yung mercy, yung kahabagan. Yung pong habag na binabanggit dito, yun yung pagpigil ng Diyos sa nakaamba na hatol at parusa na nararapat sa bawat isa sa atin. We deserve condemnation. We deserve eternal punishment. Bakit? Sabi sa Aklat ng Roma, sa bandang unahan, no one is righteous, no, not even one. Walang matuwid, wala kahit sino man, ni wala ngang humanap sa Diyos. At dahil doon sa ating pagsuway, ang bawat isa sa atin, the whole mankind, ang mundo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sanlibutan na binabanggit sa John 3:16 ay hindi ang physical world. Hindi yung mga puno, hindi yung highway, hindi yung mga bundok, hindi yung mga hills, valleys, hindi po iyon. Hindi yun waterforms. Yung sanlibutan na binabanggit doon ay tayong tao. Lahat tayo subject to condemnation. Subject to eternal punishment. Pero, mas pinili ng Diyos na tayo, lahat ng nananampalataya sa Kanya, ay mas pinili niyang kahabagan, patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala, gawing matuwid sa Kanyang harapan, bigyan ng buhay na walang hanggan, bigyan ng banal na spirito, at yan po ay lahat dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yun yung habag. Yun ang habag ng Diyos na tinanggap ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. Kanina tinatanong ko kayo, sino mga nananampalataya sa Panginoon? Nagtaas tayo ng kamay. Lahat po tayong nagtaas ng kamay at sinasabi na ako'y nananampalataya sa Diyos, lahat tayo ay tumanggap ng masaganang habag ng Diyos. Ako'y namamanhik sa inyo, dagdag ni Pablo, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. I urge you to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Si Pablo nakikiusap, ipinamamanhik ko. Pero si Pablo expectant. Nakikiusap siya, pero umaasa siya na yung kanyang pinapakiusapan ay tatalima sa kanyang pakiusap.
na ialay ang kanilang mga buhay, mga katawan bilang buhay, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit expectant si Pablo? Kasi nga, tumanggap tayo ng masaganang habag ng Diyos. Alam niyo po yung aking pamangkin na si Maxine, kulang na lang ako naglabas nun. Para kong anak yun. Katunayan, mas magkapareho pa kami ng mga paboritong pagkain kumpara sa kanyang mga magulang. Kasi maliit pa nasa amin na, ay kami na nagpalaki at ako parang lumalabas na nanay. Alam niyo po yun nung nandito pa yun sa Pilipinas, bago binawi ng magulang, nasa Canada. Kapag yun ay may kailangan, o kaya may gustong bilhin, o kailangan ng pera, aali-aligid yun sa akin. Alam na alam ko na yun. Lalo na kapag sweldo na. Ay matinding bata, tinalo pa ang nanay ko. Alam kung kailan ako sumusweldo at alam din kung kailan ako may bonus. Tinalo pang para ako may asawa na lagi nakatutok sa sweldo. Alam na alam ng pamangkin ko kung kailan ako may sweldo at kung kailan ako may bonus. So yung pag-ikot-ikot niya na yon, Tita Grace, baka naman. Humihiling pa lang yun, pero expectant siya. Bakit? Alam niya na meron akong trabaho, at dahil meron akong trabaho, meron akong sweldo. At kung dadating ang mid-year, Mayo, may bonus. Pagdating ng November, may bonus din. Bukod pa yung mga iba-ibang tinatanggap na hindi kasama sa bonus. Yun po ang benepisyo naming mga guro. Marami kaming mga tinatanggap na labas sa sweldo. Kaya kahit nakakapagod, may encourage ka na rin. So, expectant siya kasi bakit? Alam niya, meron akong ilalabas. Mga kapatid, si Pablo ay expectant sa bawat isa sa atin, sa kanyang pakiusap, kasi alam niya, meron tayong tinanggap na masaganang habag mula sa Diyos. What if wala naman tinanggap na masaganang habag? Paano kung walang tinanggap na masaganang habag? What do you expect? Mag-expect ka ba? Wala kang i-expect. Kasi bakit? Wala naman siyang tinanggap na masaganang habag. Pero mga kapatid, ang sabi natin kanina, ako'y nananampalataya sa Diyos, ako'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, therefore, ang bawat isa sa atin na nagtaas ng kamay at sinasabi na ako'y nananampalataya sa Panginoon, lahat tayo ay tumanggap ng masaganang habag ng Diyos. At tayo ang pinapakiusapan ni Pablo, and yet, ine-expect niya ng bawat isa sa atin na tumanggap ng masaganang habag mula sa Diyos, tayo ay tatalima. Na ano yun? To offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Mga kapatid, ito na yung buhay na naghihintay sa bawat isa sa atin. Ito na yung 1 in a million chance of a lifetime. Lahat ba ay ine-expect na tumalima? Hindi. Kasi bakit? Hindi lahat ay tumanggap ng masaganang habag ng Diyos. Yung pong isang matagal na nakabilanggo, dahil sa pagkakasala, at binigyan ng presidential clemency. Ayon po sa Article 7, Section 19 of 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ng Pilipinas ay binigyan ng kapangyarihan na ang tawag doon ay presidential clemency o pardon na bawasan o alisin yung legal consequence na parusa dun sa isang convicted. Na hindi naman binabaluktot, hindi naman inaalis yung mismong hatol. So balikan ko, kung yung isang tao na matagal nang nakabilanggo at binigyan ng presidential clemency, sa paglaya kaya niya, babalikan pa kaya niya yung kanyang ginawang pagkakasala, naging dahilan para siya'y mabilanggo?
Samantalang siya'y tumanggap ng habag para siya ay lumaya. Babalikan pa kaya niya yun? Tingin ko hindi na niya babalikan yun. Bakit? Iiwasan niya na yun. Sapagkat bunga ng habag ng Pangulo na kanyang tinanggap ay meron ng bagong buhay na naghihintay sa kanya paglabas niya ng bilangguan. Mga kapatid, mas gugustuhin na niya ang bagong buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng bilangguan. Mga kapatid, tayo din po ay may bagong buhay na naghihintay sa atin mula nang tayo ay tumanggap ng masaganang habag mula sa Diyos. Kung papaanong pahahalagahan ng isang bilanggo, yung bagong buhay na naghihintay sa kanya, paglabas niya ng bilangguan na bunga ng habag ng Pangulo, ay tayo kaya. Dapat pahalagahan din natin yung buhay na naghihintay sa atin, bunga ng masaganang habag na tinanggap natin mula sa Diyos. Wala tayong pagkakaiba masyado sa Kanya. Meron ng bagong buhay na naghihintay sa atin, and that is to live in the newness of life. Bagong buhay na ang ating dapat nilalakaran. Hindi na sana natin gugustuhin na balik-balikan pa yung ating dating buhay. Kasi yung ating dating buhay, hindi masyadong maganda. Ewan ko lang kayo, baka ako lang yung may hindi masyadong magandang buhay nung nakaraan. Ayoko na yung balikan. Mas gusto ko na itong bagong buhay na meron ako bunga ng masaganang habag ng Diyos. Noon pong ako pumunta sa Canada 2 years ago, tinanong ko yung aking pamangkin, si Maxine. Habang nagdadrive siya, tinanong ko siya, sabi ko, Maxine, gugustuhin mo pa rin bang manirahan sa Pilipinas? Alam niyo po yung sagot sa akin ng bata, Tita Grace, gusto ko na dito sa Canada. Pilipino yun. Pilipinong-Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Pero ang sagot niya sa akin, gusto ko na dito sa Canada. Kung pupunta man ako ng Pilipinas, siguro ipasyal na lang. And true enough, naging citizen na po sila ng Canada. Dati siyang mamamayan ng Pilipinas, pero ngayon ay mamamayan na siya ng Canada. Hindi na para ipamuhay niya ang dati niyang buhay dito sa Pilipinas, doon sa Canada, kung saan siya ngayon ay citizen. Mga kapatid, ang sabi sa aklat ng Filipos, Kabanatang 3, Talatang 20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Hindi dito sa mundong ito ang ating pagkamamamayan. Ang bawat isa sa atin ay mamamayan ng langit. Tayo po'y namamasyal lamang dito. Dumadaan lamang tayo dito for a short period of time. Ang tunay nating tahanan ay walang iba kundi ang langit na inihanda ng Diyos noon pa man. At kung tayo'y mamamayan ng langit, mamuhay tayo na tayo'y parang tagalangit talaga. Ang sabi doon sa Adminasa, do not conform any longer. Magkaroon na kayo ng pagbabago ng isip. So tanungin natin ating mga sarili, nagbago na ba talaga isip ko? Ako ba'y totoong mamamayan ng langit? O ako'y talagang dito na lamang sa lupa? Kayo na lang ang sumagot. Nakita ng pamangkin ko ang mga benepisyo sa Canada. Napakalawak ng daan. Nagdadrive. Kung ako siguro sa Pilipinas magdadrive, Tita Grace, hindi ko kakayanin. Napakaliit ng kalsada. Pag ikay nakipag-appointment doon at sinabi mo in 5 minutes time, I'll be there, yung 5 minutes na yon, eksaktong 5 minutes, nandun ka sa pupuntahan mo. Walang traffic. May mga 4-way stop, 4-way crossing, walang stoplight. Walang
masyadong stoplight maliban sa mga highway. 2 buwan akong tumira doon na masyal. 1 beses lang akong nakarinig ng busina. Matik, pag tumigil ka ng stop, kahit walang traffic light, titigil. Dito hindi. Beating the red light pa. Yung kapatid ko ay nag-leave dahil nanganak. 1.5 years naka-leave. Maternity leave. At may tinatanggap na allowance mula sa gobyerno dahil tumigil siya ng trabaho for 1.5 years. Dito naka-leave ka, nakasick-leave ka. Ma'am, asan daw po yung ganito? Hello, sick nga ako, di ba? Naka-leave ako, walang bayad. Mga kapatid, nakikita po ba natin ang benepisyo ng buhay natin pagkatapos dito sa lupang ito? Sana'y nakikita natin ang benepisyo ng bagong buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang masaganang habag. Lahat ng meron tayo dito, pandito lamang sa lupa, iiwanan natin ang lahat ng yan. Sapagkat ang tunay nating pagkamamamayan ay doon sa langit kasama ang Diyos sa walang hanggan. And therefore, kung tayo ay mamamayan ng langit, mamuhay baga tayo na tayo ay talagang mamamayan ng langit? Ano ba yung ibig sabihin ng mamuhay ka na mamamayan ng langit? Ano ba ang takbo ng mundong ito na ating ginagalawan? Pag inaway ka, awayin mo rin. Pag chinismis ka, chismis mo rin. Dagdagan mo pa. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bato. O pag binato ka ng maliit na bato, isang tipak na bato ipambato mo. Yun yung takbo ng mundong ito na ating ginagalawan. Yun yung buhay ng hindi makalangit. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Pag kinagat ka, kagatin mo rin. Pag sinampal ka sa kaliwa, sampalin mo ng kaliwat kanan. Pero mga kapatid, ang buhay na ipinamumuhay ng isang mamamayan ng langit, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, palamanan mo pa ng egg spread. Pag chinismis ka, ipanalangin mo. Pag inapi ka, huwag mong gantihan kasi nasa Diyos ang pagganti. Ang tanong, namumuhay ba tayo na tayo ay tagalangit? Siya. Check din ng mga sarili pag may time. Total, marami naman tayong time. Check din. Reflect din. While living, sa Old Testament, ang mga sacrifice ay pinapatay. Pero sa New Testament, sa konteksto ng ating binasa ngayon, lumalabas na ang sakripisyo ay tayo mismo. Pero hindi po tulad ng mga hayop sa Old Testament, tayo ngayon, na mga mananampalataya, tayo'y patuloy na nabubuhay. Nabubuhay para sa Diyos araw-araw. Living sacrifice means pagsusuko sa Diyos ng lahat ng meron tayo. Ano man yan, ang ating nakaraan, ang ating mga pagkakamali, ang ating mga pangarap, ang ating kinabukasan, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating resources, isinusuko natin sa Diyos. Everything belongs to God. Na para bang pumirma ka ng isang blank check. Binigay mo sa pinagkakatiwalaan mo. O bahala ka na dyan kung anong ilalagay mo. Yun yung living sacrifice. Katumbas noon, ibinibigay natin sa Diyos, isinusuko natin sa Diyos ang anumang meron tayo na para bagang sinasabi natin sa Lord, bahala ka na kung ano ang gagawin mo sa akin. Hindi ang Diyos ay nagagalak sa one-time event lamang na emotion natin. Ang ating living sacrifice, this must be our way of life. Ito na yung ipinamumuhay natin. And this is our spiritual act of worship, ang sabi ni Pablo. And verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Do not conform any longer to the pattern of this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po itong mundong ito, patuloy tayong pinipressure, sa totoo lang. Sinasabi nito na ang tagumpay ang lahat. Kami lang sa DepEd. Pag hindi ka na nagtuloy ng hindi ka nag-upskill, nag-reskill, medyo maiiwan ka. So kinakailangan, mag-enroll ka ng continuing professional development. Ano pang sinasabi ng mundong ito? Yun munang kasiyahan natin ang dapat nating unahin. At yung ating personal na buhay, yun muna ang ating unahin bago ang Diyos. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo sa atin, huwag nating hayaan ang mundo ang humulma sa bawat isa sa atin. Sa halip, sabi niya dyan, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Hayaan natin na ang Diyos ang humulma sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Be transformed by the renewing of your mind. Ang salitang Griego po na ginamit sa transformation is metamorpho. Kung saan, dun po kinuha ang salitang English na metamorphosis. Yun bang pagbabago ng uod ng caterpillar para siya'y maging isang full-blown butterfly. Sa loob, nagsisimula ang pagbabago. Yung itlog, magiging caterpillar, magiging uod, papasok siya sa pupa, babalutin siya ng dahon, at mula doon sa pupa, magkakaroon ng pagbabago at unti-unti lalabas na siya bilang isang full-blown butterfly. Mga kapatid, tayo din po. Wala tayong masyadong pagkakaiba sa kanila. Ang pagbabago sa atin ay magsisimula muna sa ating isip. Sa loob muna ang pagbabago and eventually susunod ang ating gawi. Meron pong isang pag-aaral na ginawa sa Stanford University sa California, September 2021. So, ito pong pag-aaral na ito sa Stanford ay nagsasabi na yung mindset ay malaki ang papel na ginagampanan sa kung ano ang magiging outcome ng buhay ng isang tao. Tinalakay po ni Dr. Jacob Towery, isang adjunct clinical instructor sa Stanford University, kung paano i-improve ang kalusugan, mababawasan ng stress, at mapagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay ng isang tao. So kasi itong isip natin, ito po'y imbakan ng ating mga assumption, ng ating mga expectation na pinanghahawakan natin sa buhay. Pero ang sabi ni Dr. Towery, the good news is mindsets are highly changeable. Nababago daw yung ating mindset. And if you are willing to learn the technology of changing your mindset, kung ikaw lang ay willing na baguhin yung takbo ng isip mo and defeating distorted thoughts at pagtagumpayan yung mga balikong kaisipan, you can have significantly more happiness. Mas magiging masaya ka. Ang sabi ni Dr. Towery. So, alam niyo po, sa isip nagsisimula ang pagbabago. Totoo naman, di ba? Kapag may nakita ka, kapag iniisip mo na masama ang pakiramdam mo, pero wala ka naman talagang sakit, maya-maya lang, nalalambot ka na, hihiga ka na. Kasi bakit? Nasa mindset mo na may sakit ka. Pero ang totoo, wala ka talagang sakit. Ang utak po natin ay binubuo, dito kasi napaprocess yung lahat ng ating ginagawang aksyon. Yung utak ng tao, ito yung parang central processing unit ng isang computer. Tumatanggap to ng lahat ng impormasyon sa pamamagitan ng mata, ng ilong, ng dila, ng balat natin, at saka ng ating tenga. So yung lahat ng impormasyon po na yon, nagtatravel iyon papunta sa ating isip sa pamamagitan ng electrical signals. So sa utak natin ay merong 86 billion na nerve cells na ang tawag ay neuron. At itong neuron na to, i-communicate niya, so mula sa ilong, may naamoy akong, hindi ko sinasabi ko yun, Tina, ha? May naamoy akong hindi masyadong maganda. Yung impormasyon na galing sa ilong ko, magta-travel iyon papunta sa aking utak, at yung neuron na yan,
ayan, mga neurons yan, yung mga parang mga ugat-ugat na yan, 86 billion po yung nasa utak lamang natin. So ipoproseso iyon ng neuron natin at si neuron magbibigay, i-interpret niya ano yung impormasyon na pumasok sa kanya. And then, si neuron ay magbibigay ng signal sa ating mga muscles para gumawa ng aksyon. So, balikan ko. Nakaamoy ako ng hindi maganda. Ininterpret ng utak ko, mabaho. Anong pwede ko maging aksyon? It's either tiisin ko o umalis ako. Si neuron nagbigay ng signal sa paa ko, sa muscles ko, humakbang ka na papalayo kasi mabaho. Mga kapatid, gagalaw ang muscle ko ayon sa binigay na instruction ng aking utak. Ang sabi sa Efeso chapter 4 verses 22 to 24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran. Romans 6:4, sa makatuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Magbago na tayo ng isip. Kasi sa isip nagsisimula ang ating aksyon. Doon na po proseso at ito ang magbibigay ng desisyon sa ating katawan kung paano tayo lalakad. Kaya ang sabi ni Dr. Tawery, magandang balita. Yung mindset natin pwedeng baguhin. Mga kapatid, ano ba yung mindset natin ngayon? Ang mindset pa ba natin ngayon is an eye for an eye and a tooth for a tooth? O ang mindset na natin ngayon ay huwag kang gaganti. Kapag inaway ka, mahalin mo. Kapag sinampal ka sa kabila, ipain mo pa yung kabila. Ano nang mindset natin ngayon? Ang sinasabi sa atin, tayo ay tumanggap ng masaganang habag ng Diyos and Paul is expectant of us na ialay ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Inaway ka ng kapitbahay mo, babatuhin mo ng bato ang bubong. Yun pa ba ang mindset natin? Huwag na nating balikan yung buhay na yun. Ang dating buhay natin ay masalimuot. Ang dating buhay natin ay magulo. At mas maganda ang ibinibigay na bagong buhay sa atin ng Diyos. Tanong, paano magkakaroon ng pagbabago ng isip? Philippians 4:8, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Right thinking leads to right living. And God, ang Diyos, binabago ang takbo ng isip natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Paano mababago ang isip natin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung hindi naman tayo pumupunta sa lugar kung saan nahahayag ang salita ng Diyos? So very important mga kapatid na tayo ay laging nagbababad sa salita ng Diyos. Amen po ba yun? And finally, ang sabi ni Pablo, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Colossians 1:9-10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang Kanyang kalooban. 10. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ang isang binagong mindset, siya ang nakakakilala sa kalooban ng Diyos.
Inilarawan ng Diyos ang kanyang kalooban bilang mabuti, nakalulugod at talagang ganap. So, saan po nagsimula? Nagsimula ang lahat. Ang foundation ay ang masaganang habag ng Diyos. Dahil sa masaganang habag ng Diyos na tinanggap ng bawat isa sa atin, hindi na makikiayon sa takbo ng mundo. Amen po ba yun? Dapat. At pagkatapos noon, mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. At hindi lang basta natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos, gagawin natin, isasabuhay natin ang kalooban ng Diyos. Ang pundasyon ng lahat ng ito, mga kapatid, ay ang masaganang habag ng Diyos na tinanggap ng bawat isa sa atin. Again, tumanggap po ba tayo ng masaganang habag ng Diyos? Kung tayo tumanggap ng masaganang habag ng Diyos, tayo ang inaasahan ng Diyos na ang sabi doon ay offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Si Zaccheo, sino nakakakilala kay Zaccheo? Yung maliit na tax collector na binabanggit sa aklat ng Mateo. Nang tumanggap ng masaganang habag ng Diyos, ng Panginoong Hesus, pinuntahan siya sa kanyang bahay. Ito po'y magnanakaw. Tax collector nga di ba? Tax collector What do you expect? Ay. Minsan talaga itong me and my big mouth. So tax collector. Pero si Mateo, si Zacchaeus, nang tumanggap ng masaganang habag ng Diyos, ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng pagbabago ng isip. Ano yung pagbabago ng isip na ginawa ni Mateo? Panginoon, yung pong lahat ng aking ninakaw ay ibabalik ko na. At yung lahat ng kinupitan ko, babalikan ko ng ilang beses, 3 beses, 4 na beses. Ibabalik ko po sa kanila ng 4 na ulit yung lahat ng kinupit ko sa kanila. May pagbabago ng isip. Nagsimula ba si Mateo na nagbago ang isip bago niya tinanggap ang habag ng Diyos? No. Si Zaccheo, tinanggap muna niya ang habag ng Diyos at saka nagkaroon ng pagbabago ng isip. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin tumanggap ng masaganang habag ng Diyos at inaasahan tayo ng Diyos na tayo ay magbabago ng isip at gagawin kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dito po ako magtatapos sa isang tanong. Ang sabi dito, dahil sa habag ng Diyos, pakibalikan niyo po, Dahil sa habag ng Diyos, anong bahagi ng aking buhay? May magbahagi pa ba ng buhay natin ang kailangan nating ialay ngayon sa Diyos? Upang mamuhay bilang isang buhay na hain at mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng aking pag-iisip. Reflect tayo. Ito po'y inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagpapaalala mo sa amin na ang iyong habag ay laging sariwa bawat umaga. Ang habag na iyan ang tumatawag sa bawat isa sa amin upang ialay ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Renew our minds daily, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Palakasin kami upang makapamuhay na may binagong buhay at ang Panginoong Hesus ang mag-reflect sa amin saan man kami pumunta, anuman ang aming gawin. Ang aming buhay na ito, Panginoon, ay maging tuloy-tuloy na pagsamba upang madala namin ang mga tao sa aming paligid papunta sa iyo, O Diyos, pointing others toward your grace. Salamat, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng sapat na lakas upang kami ay makasunod sa iyong kalooban, O Diyos. At patuloy mo kaming lagyan sa aming mga puso ng pagnanasa, hindi lamang pagnanasa, kundi ang kakayahan na kami po'y laging pumunta sa mga lugar kung saan nahahayag ang iyong mga salita. Sapagkat ang mga salita mo ang patuloy na magbabago ng aming kaisipan bawat sandali ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong napakadakilang habag, napakasaganang habag, Panginoon. Now, we are
called to obey you, to follow your will. Hindi dahil sa aming mga lakas, hindi dahil sa aming mga talino, Panginoon, kundi dahil sa iyong masaganang habag na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Narito po ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, O Diyos. We commit our lives to you. We commit our everything to you, Panginoon. Everything that we have. Lahat, Panginoon, ng meron kami, inukomit namin sa iyo, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Let your will be done in our lives. Every day, every minute, every single minute of the day. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin pinamumuhay ay magsilbing pagsamba namin sa iyo, O Diyos, at maging patotoo sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa amin. Thank you, Lord, sa pangalan po ni Jesus na po yung aming panalangin na may pasasalamat. Amen. Amen. Sadyang kay buti po ng ating Panginoon. Amen. Kaya po mahalaga na sa pagpunta po natin sa lugar na ito, ay naiset na po natin ang ating puso, ang ating isip, na ang main goal po natin ngayong umaga ay ang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Na ang main goal po natin ngayong umaga ay mapangiti po natin ang ating Panginoon at makarating po sa ating Lord yung ating tinig, yung ating awit ng papuri at pagsamba. Kaya ngayong umaga, ready na po ba tayo na sama-sama po natin gawin iyon ngayong umaga sa Panginoon? Amen. Let's sing and let's worship the Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabay-sabay po nating awitan ang ating Panginoon, sapagkat siya'y dakila. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Parinig po natin sa ating Panginoon ang ating tinig. Kaya, O Diyos, kita
ating pagkakalob sa Panginoon. Kaya ngayon pong umaga mga kapatid, meron po akong challenge sa bawat isa. Kung sinasabi po natin na naging dakila ang Diyos sa buhay natin, aawit po tayo. Kung sinasabi po natin na naging tapat ang Diyos sa buhay natin, aawit po tayo. Kung sinasabi po natin na naging mabuti ang Diyos sa buhay natin, aawit po tayo. Kung sinasabi po natin na hindi tayo iniwan ng Diyos, sinamahan tayo ng Diyos sa buong buhay natin, aawit po tayo ngayong umaga. Amen? Sabay-sabay po natin sa awitin sa ating Panginoon. Siya'y dakila. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, aming Diyos! Hey! Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay malay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Diyos ika'y dakila ka. O Diyos, wala nang iba. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Awitan po natin ang ating tunay na Diyos.
Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Isus matapos maghapunan ng gabing ipagkanulo ay tinumpod ang tinapay. Tatas po natin ang tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan, inihandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Kaya din naman, matapos magkapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin yun. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na kami maging kabahagi ng iyong manalagawain. Morning po. Maaari po muna maupo ang lahat. Okay, good morning. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Ayan. So, meron po tayong mahalagang update para po sa ating Brick by Brick project. We started it last March. Ngayon, April, May, June, July, meron na tayong 4 months para po mabayaran natin ng full yung ating contractor kasi po meron po tayong kulang na 1.1 million. 1.167. So ngayon, nakapag-pledge na po tayo ng total of 660,000. Purihin po natin ang Diyos. Ngayon po, nakapagbigay na po tayo na nakaraan for the month of May to July, 291. Ngayon, makakapagbigay na po tayo ng advance 3 months uli. Sa ating contractor, meron na tayong 6 months. Purihin natin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Ngayon, ito na lang yung kulang natin. Ang bilis eh. Fund to raise na lang natin is 500,000 pesos. If God gave us 660,000, God will give us the remaining. If God will start this project, God will finish this project. And we believe in it. And let's start to praise the Lord. Come on. Let's start to praise Lord. Let's stand up and give praise to God. Come on, everybody shout, thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, let's praise the Lord. Come on, church. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley, a praise on the mountain, a praise when I'm sure, praise when I'm doubting, a praise when outnumbered, praise when surrounded. My praise is the waters my enemies drowning. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it. I praise when
be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes! Come on, church! Praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. A praise gives you're faithful, praise gives you true, praise gives is nobody greater than you. A praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. A praise gives you're faithful, praise gives you true, praise gives is nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Gotta say, praise the Lord, oh my soul. Yeah. Yeah. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Woo. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon ay pumalakpak sa Panginoon. Sa simula tayo lahat ay makasalanan. At walang sino man nakarapat-dapat sa paningin ng Diyos. Subalit dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa atin, nagtagumpay tayo sa ating kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya mamuhay tayo na isang buhay na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa kapaki-pakinabang na oras ng aming pagsamba, kung saan patuloy mo kaming pinaalalahanan kung paano dapat kami mamuhay bilang mga Kristiyanong binago sa bagong pamumuhay. Kaya dapat lang natin ihandog ang ating sarili bilang handog na buhay. Magbago na tayo ng isip, sapagkat ang pagbabago ng isip ay sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating sarili. At salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan, pinapatnubayan sa araw-araw upang ihandog namin ang aming sarili. Isang buhay na may pag-ibig, kapaki-pakinabang sa pamahalang pantao, at gamitin namin ang aming kalayaan sa pagmamahal namin sa Diyos, higit sa lahat, maging sa aming kapwa. Kaya salamat, Panginoon. At bilang din po sa salamat, tanggap niyo po ang mga loob at handog na bahagi na pinagkaloob mo sa amin. At tulad ng iyong pangako, ito ay babalik mo ng higit pa sa aming inaasahan. At sa aming pansamantalang pagibawalay, dakilang Diyos, igawad mo po ang iyong bendisyon sa bawat isa. Pagpalain mo po, ingatan
at patuloy niyong matanim sa aming isipan ang iyong mensahe kung paano kami dapat mabuhay sa araw-araw. Ito po ang aming Panginoon, ito ang panalangin sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.